Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 5:07. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa Usapang Agrikultura. Thursday, it's May 29, 2025 mga kabiyanan. Last Thursday ni sa bulan sang Mayo, 2025. Sa atong sining pagpangalagad sa karon nga edisyon, inisibing pavyon na partner ko later on ang atong sining nga pag-upod, no? Pag-upod sang Department of Agriculture, si John Candelario, kag hadag kami sa mga impormasyon tuloy naman hindi sa Management Information Section sang Department of Agriculture. Ang ato sa iya nga pagdulong sang pinakauliman ng mga balita sa bahin sang agrikultura mga kaabyanan. Pero bago na ang ato sa iya nga mangin kaupo din na while resource person naman for this edition si Engineer Ayan Sinubin. Ang ato sa nga mangin kaupod man for sa paghibalo naton to iya sa Management Information Section. And maayong agagid sa mga aton sini nga mga kaupod, mga agri-partners naton, mga nakatutok for this morning sa aton sini pagpangalagad si John, kung ara si John Candelario, and sa aton sini iya nga pakigangot man sa Pag-asa Iloilo ang ato sa paghibalo sang latest update sang lakat sang panahon si Charlie Depra ara sa aton nga linya. Charlie, maayong aga, anong lakat sang panahon subong nga Webes? Charlie? Yes, Charlie. Yes, ma'am. Hello. Go ahead. Anong pinaka-latest sa lakat sa panahon subong? So, yari pinakauli na katuparang pero niyan lang, may gintuno evidence nila B-15 po. Southwesterly wind flow nagapikot sa western section sa northern Luzon. Samtang ang bilog ng western Visayas, particular na sa Lilo. Karon nga adlaw, magapangibabaw na kay sa magalong niya kalangitan. Mataas ang chances sa mga isolated, mga pag-ulan, pagpangilatan na tuog sila sa localized thunderstorms. May natubtog makasarangan naman niya hangin, magali na bagat na nasindangan pa na bagatnan, magadala sa makanay-tubtog makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Antal sa atong temperatura, nasa 26, tubtog patrate, 2 degrees centigrado. Adlaw, magabot na alas 5:26 karon niya aga, magatunod, alas 6:08 karon sa hapon. Kaya kamay pinakauli na nakasang panahon, di kan sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Yes, Charlie, ang amon sinin na batyagan diri karon ay TCZ, no? Subong aga medyo may pag-ulan gamay. Asam lang mo, hindi na kita apektado sa ITCC. Ang nagapaulan localized thunderstorms na lang may mga pag-ulan sa haron. Pero wala pa naka-declare ang Pag-asa nga may may ara na ang wet season. Yes, so far wala pa naman kita sa official nga outset sa aton nga rainy season o tagululan naton, pero patulungan kita sa rainy season naton. Pero later on, siguro kung hindi naman mabatya ganin pagtupas ng ulan, may heat index, o ng heat index paggalabot sa pila, Charlie? Yes, so far, kung heat index karon niya daw, positive ang sigyapon magalabot sa 41 degrees Celsius. Pero may disturbance, no? Kamo nga na monitor? As may kita nga LPA na sa buwas ng Philippine Area of Responsibility na sa western portion sa part sa ating pusod, pero ang Mozambique LPA nga paano po manansyan sa mga developed into tropical depression. Kaya so far, dito sa western Visayas, hindi man kita apektado sa LPA. For this time, may mga area sa
butang ta sa Iloilo, sa mga municipality, for example, sa Cabanatuan, may mga nagatupa nga ulan sa karon. Yes. So far, may mga pag-ulan kita na experience sa karon, ilabi na sa bahin sa Guimaras, no? Kaga diri sa may southern portion sa Iloilo, sa San Joaquin, Gimbal, and then southern portion sa Antique. Pero ang ulan nga ni bali gabubo gyud siya, Charlie, anong expect naton or naggalabay lang gid? Yes, so far, mga papandalian na mga pag-ulan, mga 1 to 2 hours localized thunderstorms. Maging iban ko expert yung mga pag-ulan. Okay. Charlie, salamat. Welcome, may aga sa liwan. Yes, mayong aga na batian mga kabiyanan Charlie Depra sang pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinagkaulihing lakat sang panahon. Ang sa bahin sa mga areas nga ulan-ulan sa karon no, manami ini sa mga siguro hindi man gid mention sa pag-asa, hindi man gid masyado ang pagtupa sa ulan. And ang sa mga area naman, may mga area naman nga wala sang pagtupa sini sang ulan. Kaya ingatan nga oras, Philippine Standard Time, it's 5:13 sa ato sing pagpangalagad sa programa. Ang aton sini nga pagpakigangot sa kay Engineer Ayan Senobin and ang aton sini nga paghibalo no sa sining section sang Department of Agriculture, ang Management Information Section. Ara siya sa aton nga line via Zoom kita. Ibalo naton bala no ang mga katungdanan sining section o kon opisina sa idalom sa Department of Agriculture. Engineer Ayan Senobin, maayong aga. Ngayong aga, Mambing, kagabi na sa tagpalamati sa Radyo Pilipinas sa Iloilo. Kag ang atong mga mangunguma subong aga. Kaya daw manamigid nga balita ni kinagaulan-ulan diri sa aton sa syudad kag sa Cabanatuan sa Iloilo. Yes. Kag madamo gid nga salamat sa pag-imbitar sa aton. Yes, sir. Ang aton sining nga pag-istoryahan subong is the Management Information Section. Ano pala ang pinaka-function o kung responsibility o kung katungdanan sining Management Information Section, Engineer? Okay, ang Management Information Section, o nga tawag nato nga MIS, kita ang pinakauna o pinaka-leader gid sa pag-develop kag pag-implementar sa mga reliable kag cost-effective na mga information kag communication technology systems sa atong departamento sa DA. So kita man ang nagatanaw sang seguridad, ang security, integridad kag reliabilidad sang tanan data including ICT and infrastructure kag tanan nga within dira sa department. And ang ating opisina natunga sa tatlo ka area. May ara kita database management, sa systems and application development, kag kita man ang responsibilidad man naton ang network operations and management. So sa Mambing sa database management, kita ang naga-store, naga-cleanse, naga-process ang tanan nga data within sa aton departamento. While ang systems application development, kita naman ang naga-formulate, kita ang nag-aubra sa mga policies, mga operating standards ang aton nga mga information systems. So karon ma-discuss naton later on sa aton nga paghinuanon diri, mabalaan naton kung ano mga systems na na-develop naton diri sa departamento. And ang last naton is ang network operations management. Kung sa mga layman's, paano kita makakonect sa internet? Anong wifi naton? Ano ang mga seguridad naton? Ano ang server naton? So kita na naga-monitor, naga-maintain sa aton nga integridad kag seguridad sa aton nga below network sa department. So amo na ang aton function sa MIS diri sa department. Hello, Ma'am Bill. Isa ka mabatiran. Engineer, ang inyong function is more on technical, no?
unlike sa public. Yeah. Yes, go ahead, sir. Sorry, Ma'am B, medyo nadula lang ako. Yes, it's more of a technical kita sa department. It's more of the support sa tanan operations dato diri sa department. Yes. Sir, ano naman ang mga type of data systems nga ginagamit sa karon for management and operations? Okay, natuwa sa duha ka bahin ang ato nga data systems. Isa ini ang administrative system kag isa ang operational systems. So under sa administrative systems naton ay ginatawag kita nga UCAS or Unified Comprehensive Administrative System or systems. So within diri, may ara kita ng mga personal information portal, may property management information system, may ara kita ng mga daily time record system, travel order system, and document tracking system. So those are mga systems na implement natin within sa aton. But on the operational side naman, ay ara kita ginatawag na dashboard or ang IAS ng MIS na dashboard. May ara kita na ABIMES, okay? Or ang mga ABIMES stands for Agricultural and Biosystems Engineering Management Information System. Kung sa diin, ginamanage ka, ginamonitor ang implementation sa atong mga intervention, especially on agricultural infrastructure projects. Sa pagin, may ara kita ginatawag na OMS or Operations Management Information System. So, diri nga system, ginagamit ni sa NDA for the submission sa aton nga mga targets and accomplishments, especially those nga mga committed targets naton. So, ini ang mga ginagamit natin nga indicator kung how to the department ano naman naka-accomplish ang aton nga departamento. So, diri kita ginabasihan kung musta na kita, di na kita nahatag na bala sa aton mga beneficiaryo ang intended na mga benefits na para sa ila. And may isa pa din kita na system is ang FIDIS. So FIDIS stands for Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System. Kung sa diin, consolidate ang mga farmers and fisher folk cooperatives and enterprise. Okay? And agri-fishery enterprises. So, dili, makalihon kita sa polisiya kag budget allocation para sa ila. Wherein makapa-implement kita sa programa natin sa department. Okay, yes. Engineer, bago ko ihaboy ang ikatatlo nga pamangkot sa imo, at kita niligwa sa pagpanamayaw ni John Candelario. John, maayong aga, kumusta? Ang panahon Yes, dira sa Antique. Morning, Ma'am Bing. Good morning. Atong resource speaker sa Bungaga, si Engineer Nobin. Live kita din sa Valderrama. Okay? We're trying na mag-establish ang atong internet connection. But for the continuation sa atong pag-istoryahanay, nanungod naman niya sa MIS, ang Planning, Monitoring, and Evaluation Division sa Bungaga. Maayong aga sa aton tanan. Yes, outdoor ang background ni John. Why gaulan? Wala. Yes. May next question kita John. Go ahead sa imo pamangkot. Regarding naman sa aton nga data collection and engineer, no, paano natin na collect, ano nga aton nga mga pamaagi, paano natin gina-store, kaya gina-manage naman niya within our section. Very good morning, John. Sa department sa aton nga MIS, sa department nato, ang kada operating unit nato nakasubmit kita sa data, submissions ng data nato either physical o through system or virtual. So ina nga data magasulod sa ato nga system, and then either through information system, either soft and hard copies, and then that will be stored. But before storing that, gina-cleanse naton, natinduan naton. Possibility of that, probably may arang duplication. Another one is probably ang data ngayon na is not within the standard or the formatting na gina-required sa aton. And also, after that, that will be processed and then will be stored under sa aton ng network attached storage.
And then, if somebody from our at sa aton nga departamento may mga itsong data o kung ang iba nga mga clientels naton, like for example, mga nag-research, mga estudyante, and other national government agencies na nagkadto o kung nagasulat para makuha sa impormasyon na gina-require nila. So, amo nang aton na kung paano natin gina-manage ang aton nga data. Mhm. Yes, engineer, ang mga inyong data no, from different ano man no, may mga MIS man sa mga different LGUs or sa DA siya. Okay, sa aton sa mga NGOs may ara kita from other banner programs aton, may mga reporting system kita. And one of that is ang planting and harvesting reports naton yung gina-require. Also, ang mga damage reports naton. So, ina nga mga data halingkit na sa mga local government units. Mhm. So paano naton masigurado nga ang kamatuod o kung husto ang ining mga data kag ang security sini no, ang data accuracy and security sini Engineer Ayan. Yes, amo naging ang pinaka-importante ang veracity sa informasyon, ang matutuod, hindi siya fake news. Yes. So, during that report, hindi lang na siya gina-accept ang report, but gina-validate na ang inato ng report together with ano programs na on field kung eksakto pala ang gina-claim naton, especially sa damage report. Sometimes mas malapad pa ang damage sa area sa atang land area sa munisipyo. So, it needs a lot of validation para ambal natin ang data natin eksakto. Since nga, kung ang data natin hindi eksakto, garbage in, garbage out, di ba? So, kinahanglan natin i-verify and in all those data na kinahanglan natin or ginabato natin, we have a responsibility na i-secure na. So, may ara kitang RA 10173 or Data Privacy Act. So, kinahanglan natin mag-adhere dira para hindi kita maigo sa amo ng alay. And as point engineer no sa planning, monitoring, and evaluation on ano naman ang role nyo sa MIS sa pagsuporta sa pila ka mga plano kung mga decision making naman niya sa aton nga division. Oo, Sir John, dako gid ang bahin or crucial gid ang support sa MIS as to the planning and decision making naton, especially sa management. So, kita sa MIS nag-provide sa information infrastructure kung ang ginatawag nila nga physical o kung virtual na component sa pag-collect sa data, pag-store, pag-process, pag-distribute sa data kag paano ni siya gamiton. So, kinahanglan maging efficient or effective ang pag-manage naton kag pag-utilize ang data. So, ano ang mga rules ang office naton? So, number one, una-una gid naton nga rule is data collection and analysis. Okay? So, dira, tinuan naton or data cleansing, gina-process, analyze ang aton nga data. So kung makita naton sa aton pag-process na or pag-output na, may kita nga tawag ng tinatanaw ang mga trends ng aton nga data. Okay? And ginatanaw naton kung ang past performance naton versus sa aton nga projection naton sa pagka-following year kung ano ang aton nga pwede maobra dira. And then, aside sina, may harap nga tawag na reporting kag visualization. So, ang report natin na or ang data natin na, paano natin i-convey ang information na. So, kinahanglan natin mag-visualize or mapakita kung paano niya siya, ano niya siya ng mga data. And not only visualizing some data, but also paano mapakita ang data. And then, MIS also provide interactive tools. Okay? Like for example, we have dashboards at on MIS
So ang atong dashboard is a real time, especially on the financial matters naton. How do we accomplish na sa atong financial versus sa atong physical. And also, through MIS, we can identify problems. Ano ang mga potential problems or mga gaps or issues along with the implementation sa ating proyekto. So, tira, pakita natin kung may ara pa ba kita na indicator na or indicators na wala na perform or insufficient pa, kinahanglan pa sang action. And lastly, siguro, balat na natin, data kuno is the new oil. So, ang oil, kinahanglan pa i-process para maka-generate kita gasolina, diesel. Same as true sa data. Kung ang data hindi natin pag i-process, hindi natin ma-refine into a more valuable or reliable nga isa ka data. Makikita naton ang importansya sining MIS sining section no sang Department of Agriculture kung ano ka useful para sa mga kung ano nga mga hilikoto no kag may basihan ang na-mention kay ni Engineer Ayan ang husto nga mga numbers o kung numero kag mga information. So sir, mga ano na pila na ni katuig ang pag-create sang MIS sa DA? Ang pag-create ng MIS nag-start yata sa ang pag-rationalization, first na rationalization ng department. That was probably around 2016 or 2018. I'm not that particular sa date, but during the time, mo pa lang na ang pag-create ng MIS sa department. Yes. So, nag-start lang kita at first sa ICT, tanan infrastructure sa ICT, but later on, nag-evolve kita into more of sa data na, and then together, how we secure that data and also our infrastructure, ICT infrastructure. Mm-hmm. So, subong sir, anong mga may ara ba lang, mga ongoing, o kung mga gina-ara sa pipeline sa inyo sa section, sa inyo sa pag-upgrade bilang digital? Yes, ma'am. Dako gid ang challenge namon subong because of ang direction sa aton na Director Artia. Ang aton nga ginatag-aw subong or gina-strengthen naton ang aton nga dashboard wherein dashboard naton is a one-stop shop para sa mga employee naton. And not just only for personnel na use but also as for operations. Like for example, ang aton financial kag physical accomplishment nga dashboard naton we're in real time. So kung may mga changes there ang budget naton kag accounting, makita gyud naton kung din how do the Region 6 Department of Agriculture Region 6 naka-perform. So it is a tool nga magamit naton kag ginagamit na subong para mabalaan naton kung nasa diin na kita ang department. And also not only sa physical but also sa physical accomplishment naton. So ano bala ang ini nga inarya na baton bala na sa aton nga mga kooperatiba or asosasyon. So kinahanglan with the direction ni director madasig kita. So that is why we need this system para makakita natin, mag-gauge natin kung sa tiin na ang aton nga mga operating units. And also with that, ang isa sa mga handog natin subong nga tuig na ma-implementar ang aton interconnectivity sa tanan nga DA offices. So as we all know, ang DA office is not just within the city lang kag sa outskirts ng city sa Buntatana, but also with other nga mga provinces. Ang lokasyon nila ni Mambing is located sa mga areas na wala gid sang telepono o wala gid sa putok-putokan sa bukid. So kinahanglan naton sila nga tagaan sa interconnectivity. So we are actually doing some things na pwede naton
sa ilang data, including sa ilang telephony. Mhm. So, hopefully, Ma'am Ding, natin din siya ma-realize within this third quarter. And sir, bali sa inyong section, bali pila ka imo kabilog ang imong staff? Ma'am Ding, sa subong sa daan subong MIS naton may ara kita 5 kita subong kabilog. Sa 5, medyo may constraints lang kami, pero sige lang, matuwa natin. Mhm. And sa liman, sir, enough sa pag-gather sa mga data, pag-input sa mga computer abi sa bilog nga region? Those are mga challenges, but sometimes daw ka namin managing sa pakabuhay kung may mga challenge. So, Mhm, mhm. okay lang. Mhm, mhm. Yes. John? Okay. Ano ko lang, engineer ha. Na-mention mo ang mga challenges. So, anong mga challenges nga ginatubang karon sa pag-maintain kag pag-update sa information systems? Okay. Ma'am Bing, ay sasin na ang tabako nga challenge naton o security threat naton. Mhm. Actually, kahapon, we installed ang mga monitoring threat appliance naton sa opisina sa server naton. And we found out there are 26,000 possible intrusions. May gusto mag-atake sa aton data. So that was information kahapon, siguro subong nagataas na. And thankful kita may mga firewalls kita implementar and those threats na na batuan. And aside sa security threats na ginapangatubang naton, second siguro is more of some scalability. Mhm. So, believe, ang aton opisina, ang aton departamento nagadako. Ang atong mga kliyente, atong mga farmers nagadamo. Mhm. So, we need to cope up with the demands naton para mangin ang atong performance mangin acceptable. And another one na challenge natin siguro is on sa cost of maintenance. Mhm. Mhm. As we all know, ang IT equipment medyo mahal, but we need to balance atong cost versus atong reliability. And the last siguro, bala naton, ang ICT naton is a very fast na technology. ICT is very fast ang change sa ICT. So we need to cope up with technological advancements. So it's not just about the equipment, but also sa aton kita nga empleyado kinahanglan naton continuous learning kag i-adapt ang mga bago nga technology nga nag-aabot sa aton. So probably Ma'am Bing, nakita naton nga mga challenges along with sa MIS naton. Yes, sir, I know sa mga nagliligad no, ang mga government agency target nga gina-hack. So anong assurance ang inyong department o kung sa inyo diri sa Western Visayas o sa MIS ninyo nga hindi ma-hack bala sir ang inyong system? Yes, ma'am. Oo, ma'am. Actually, hindi na kita bago because ang aton nga website isa na sa mga prone nga gina-attack, especially sa in-face pala aton nga website. Yes, sir. So, thankfully, together with sa aton nga central office, kabuligay kita kung paano naton ibulikan nga hindi kita maigo sa intrusions sa mga cyber attacks naton. Ang akon mambing ang gina-consider ang aton nga mga information, mga data naton nga hindi pwede ma-attack or ma-leak sa sagwa bala nga makuha, especially ang mga personal informations ng aton mga personnel, kag especially sa aton mga followers. So mo gid na ang ginatanaw naton kag mo gid ang pinaka-prioridad naton nga hindi magkuha ng mga impormasyon. Yes. Jan, bago kita padayon sa pagpamangkot sa kay Engineer Ayan, maghahatag kita anay sang pila ka mga pahanumdom
kay Sir Ian, no? Magbalik ito, sir. So, stand by. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi, sabi ni Lolo yun. Lagot, ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ako si Felicidad Castro Caballero, saka presidente sa Farmers, Masaroy Farmers Association. Tribo sa Panay Bukidnon sa Masaroy, Calino. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan di ka budlay, bisan sa kabataan namon, ang dalan kung hindi kami improbar, hindi kami paguligan sa gobyerno. Kung pareho limbawa, ay kami ginuligan ka 4A, kag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka karikot bala kay duro nga tanong dito karon na daw tamaan kasana hindi kituligan makami korki kitawan kami sa project mga cut flower tapos mga tools para mas among pag-ubar ka mga cut flower tapos nag-training pag kami diyang mga organic namon nagamit mo namon sa among mga cut flower. Salamat man sa porke nga nagbulik namon paagi na sa LGU nga nag-support kag sa mga membro ko di kay Kap kay kuno ay si Kapitan ka diyan. Philippine Standard Time, alas 5:41 kita. Nagapamati ka magyapon diri sa programa. Usapang Agrikultura. Upod ko si Engineer Ian Sinubin sang MIS. Also, sa PIACA partners ng Radyo Pilipinas ng Department of Agriculture through John Candelario. John, dugang nga mga pamangkot kay engineer? Yes, you mentioned kanina ang pila ka mga challenges engineer no sa pag-update kag pag-maintain sa ating mga information system. Sa karon paano naman ina-share kag in-access across sa nagkalain-lain nga division kag mga operating unit sa aton nga department ang pila ka mga data nga gina-manage naton sa ilalim sa MIS.
Okay. Sir Jan, aton nga data, pwede natin ma-access through MIS portal natin. So, na-access natin ang mga information not only sa MIS but across operating units natin. So, but those na mga information need some request. So, kinahanglan natin request for documentation kung sa diin na makadto ang data para sa ano na ang data. And while for sa mga outsider naton, outside clients naton, so like for example sa mga national government agencies, usually nag-letter sila. And for researchers, sa mga students naton na nagkikinahanglan sa mga information, ginapresentar lang nila is aton nga letter na inahatag sa aton. But ang information na ginahatag natin is subject to sa aton DPO, sa data privacy officer natin. Kung pwede i-allow ang search information, especially yung mga personal information natin. Example, mga farmers na information natin, hindi natin pwede na mahatag. It's just a number lang. Like for example, kailangan number isang farmers dito sa Iloilo, sa Capiz, and so on and so forth. So, ano lang na pwede na itong mahatag. But aside sa na, hindi affected kahatag ng mga detailed information nila. Sir, i-follow up ko lang, bali sa sharing sa mga data, o kung pag-access ng mga departments through the MIS. So, bali, aside from the department, pwede sir ang mga farmers, ang mga students, sa mga schools to link sa inyo, sir, no? Gina-share yun na ang inyong, I guess, ang mga data ninyo, engineer? Yes, ma'am. Madamo ang atong nga ginabaton ng mga request na link sa mga estudyante at sa mga researcher ang gusto mabalaan kung ano about sa department. Ang mga impormasyon nila libre pagkuha but ginasubject natin for sa data privacy natin. So kung mga production data lang mambing, wala git problema ihatag natin. Oo, pero through dapat sir, syempre ginaproseso ina o ginatanaw maayo before you share the data. Yes, ma'am. Ginatanaw nato na siya. So, subject for approval kung may hatagan or hindi data may na. Pero kung usually mga basic na information lang, ma'am, Gina-share. right there and then, pwede natin sila matagaan. As long as may ano sila, ma'am, letter. Kung ano ang ginapangayo nila, anong gusto nila, ang specific ng gusto nilang information na makuha sa itong office. So, dapat lang sir, no, magsunod sa guidelines o kung proseso before sharing. Yes, ma'am, para for documentation, Yes. para sa ano, pag actually accomplishment man natin, so dapat i-document natin. Yes. So, paano nyo, sir, ginahanas ang inyong staff sa paggamit man sa information system o kung ining digital tools? Yes, ma'am. Actually, challenge man kisa sa aton because sometimes may mga upod man kita nga hindi ako sanay sa teknolohiya. Correct. But, sige lang, it's a birth pain man kisa na. But before we implement sometimes, asang mga in-house na mga systems, ma'am, but ginaobra natin is nagkakandak kita beta testing. So, like for example, the last na system implementar natin sa departamento, ang facial recognition natin. So, instead of buying some gadgets, we do use ang mga cellphones na natin. So, before sa implementation, together with sa aton nga human resource, nag-beta testing kita base may mga problema pa or ang ginatawag na bugs sa aton nga system. So, ang aton nga programmer, nag-coordinate na sa human resource for like for example 2 weeks na testing. And then after that, every operating unit nag-conduct kita sa training. So, pinaisa-isa din natin para at least masanay sila. Sometimes sa una lang din ang gudlay, pero sa ulitin, medyo mahapos na. Like for today, sa subong mag-simpo natin, sang Marso, gudlayan kami sa facial recognition.
pagsubong nga Abril, Mayo, hapos na siya. So, ang ginaobra nato is conduct training, especially with ma'am sa operating unit, pag isa-isa ginanamon. And balanta engineer dasig no ang turnover o kunin bilang may bago naman nga app, may mga nagaulhot lang ka mga ano di ba mga mas mahapos, mas madali nga mga app bala. So bali naga-adapt man ang MIS or very dependent ka mo sa central office para kung anong mga inyong mga tools o digital tools bali amo lang nang ginagamit, sir. May ara kita ma'am nga unified na mga systems wherein gina-develop sa central office naton. At may ara man kita na mga systems na develop in-house. Kumbaga, kin-develop sa aton nga opisina. So, ang gina-situate nga as much as possible, gina-cut naton ang process ma'am. And then, ang usability niya, mas mahapos, especially for those na hindi bala picky, ginado away naton ang complexity sa isa ka application or isa ka system. So as much as possible, simply lang gid ang user interface, hindi magamo kag stay to the point ang aton nga pagpastar sang aton nga system. So nang pamangkot ko to kaina kung paano no na proteksyonan ang mga data ninyo no. May na-mention ka kaina may firewall nga ginabutang para nga hindi dali-dali nga ma-attack ang inyong system. Pero nakaagi gid man sir nga gin-hack abi or gin-attackin inyong system? May ara report halin ma'am sa DICT kag sa central office namon nga may ara possible intrusion sa aton website. So salamat lang gid nga wala na deface ang aton nga website ma'am. And within the day na naton na tan-aw naton nga gi-check naton kung may mga data leaks or usually man sa mga may gina-deface ang hacker ang aton nga website. Kapaloyan lang wala siya na wala data leak or wala na-deface sa aton nga website. So hindi siya unusual hindi siya unusual na wala intrusion sa kada-adlaw ang aton nga system o ng aton website. So as I said, kahapon gin-check namon using monitoring threat nga tool, around 26,000 ang nag-attempt. So amo nakadako ang aton nga challenge when it comes to security sa aton nga ICT. So dako gali ang ang roles ng DICT in tanan man nga mga information o kun I mean ang amlig sir sang mga information system sang inyong department. I guess hindi lang sang DA no sa iban pagid ng mga government agency. Engineer Ryan? Yes, ma'am. Dako gid actually bulig sa DICT when it comes to our connectivity, including mga tag nila nga training sa aton mga upod sa MIS and ang ila support and collaboration sa aton opisina. Medyo makita mo pag mabatsagan naton ang support sa DICT. So meaning sir from time to time may mga ginapatawag silang training o kung kamo naga-propose sa mga bag-o nila nga mga siguro pamaagi o kung mga information tools nga mga bag-o engineer? Yes, ma'am. Ang aton mga upod sa DICT nag-invite sa aton for a training and not only sa training ma'am but also sa support nila sa connectivity naton. And madali sila istorya. Ang support nila sa aton sa department makita ang gid. Yes, John, may mga dugang ikaw nga pamangkot kay sir? Yes, lastly na lang engineer how do we envision with the advancements ng bilang mga technology mga pagpasangkad sini paano naton visualize ang mangin
future sa ato naman niyang MIS sa palaabuton. Yes, Jan, tapo ni nga challenge sa aton ang palaabuton naton, but we wanted nga integrate naton GIS kag remote sensing. Actually, GIS ginakubara na naton, but we're looking into nga strengthen naton ang aton geospatial information sa aton section. Kay ang ini nga tool or ini nga technology makabulig sa aton, especially sa decision making naton sa aton nga mga management level naton. Akag mahapos ang visualization api kung ang makita naton mapa. So we are looking into nga strengthen naton ini, considering na may restructuring kita, and possible ang strengthen naton on the following years na dili sa MIS. Okay. Yes. Sir, may mga dugang ikaw nga luyag ipalabuot sa mga aton sa niya nga tagpalamati, no? Particular naman sa mga farmers, kung may mga reminders ikaw. Go ahead, Engineer Ian, sir. Okay, Ma'am Bing, salamat din. For those na mga farmer naton o kung researcher o kung estudyante, if you want information, just overall lang kita sa letter stating ko anong information na gusto na pumabalan sa departamento, and we will try to answer your letter. Diri lang kami by the way, ang opisina natin diri sa may tubang sang Parola. So feel free na magkadto diri o pag magsulat sa atin sa email sa through mis@wd.da.gov.ph. May Facebook ba ka mo, sir, no? Wala ka. Via email lang kami, Ma'am Bing. Okay. Sige. Yes. So thank you man, sir, sa imong panahon diri sa amon programa, sa aton programa sang Department of Agriculture. Kag may mga shout out ikaw, engineer? Tamyawon? Ma'am Bing, salamat gid sa tinion nga ginhatag niyo sa amon ni Sir Jan, sa akon nga mga staff na mayong haga, sa kay Jan, kay Engineer May, kay Gilmore, kay Richard. Madaming gid nga salamat sa inyo tanan. Yes, thank you, good Sir John. Anything pa bago kita magtapos matakop sa ato sa inyong program? Thank you, good engineer, ha? Yes, John, go ahead. Thank you so much, Gid, sa aling kabahin sa ating programa Usapang Agrikultura. Ang tanan nga katapos ng Planning, Monitoring and Evaluation Division sa idadong sang pagpamuno sa hepe sa PMED, si Attorney Ron Asuncion, kag ang nanging resource speaker naton. Subong naman niyang semana kagabuas nga adlaw ang makaupod naton ang si Engineer Ruby Jane Octaviano naman pag-istoryahan nato ng pila ka mga butang may kantanan sa accreditation sa pila ka mga civil service organization din sa Western Visayas, particularly ang mga organisasyon nato na kabahin sa pila natin ng mga services kag pila natin mga programs sa Department of Agriculture Western Visayas. Gani sa aton mga pag-read, sa aton mga listeners, sa aton mga tumalanaw, sa aton mga Facebook Live, na tutok lang sa aton programa every Monday to Friday, 5 to 6 a.m. Sa mga explanation ni Engineer Ayan, ang importansya sa management information section na kung sa diin na daw naghahatag proteksyon sa mga data sa departamento, and syempre ginaamligan nila ini na kung sa diin if ever may mga need ang department sa kung ano nga data sila ini naga-provide dyan. Yes, exactly, Ma'am Bing. Hindi mahapos ang ilang responsibility bangod dako gid it's very critical, especially nowadays with the advancements sa technology sa information system kadako gid sa mga challenges, but we are so thankful nga somehow naging convenient ang pila naton ng mga pamaagi sa DA Western Visayas pinaagi sa mga services
kagabulig man niya sa MIS sa aton. Mhm. So like any other agency, like any other section sa isa ka department, may mga challenges o kung may mga paghangkat pero nabatian man naton kung paano gina-carry, no? Ginahimuan sa mga ano di ba? Ginahimuan sa mga tikang para masuportahan kung ano man ang need sa isang sining management information sections ng Department of Agriculture. So with that, Jan, salamat gid sa liwat kay Engineer Ayan. Thank you gid sir sa imo nga panahon diri sa Radyo Pilipinas. Jan? Thank you. Ay, yes, go ahead, Sir Ayan. Thank you, Ma'am Bing. Good morning. Yes, good morning. Yes, Jan. Once again, salamat din sa tanan nga nagpupod sa aton nga programa. Subumaga sa aton nga usapang agrikultura kag shout out sa tanan nga nagapamat sa nga Facebook Live subong kay Sir James nga nagatutok man sa aton programa kay Attorney Rolin nga nagalantaw sa aton nga live streaming subong kay Ma'am Lou Polgueras ang chief man niya sa research division nga nagatutok gid subong nga aga. Yes, sa mga mag-drop by anytime sa amon sa nga Facebook page, no, Radyo Pilipinas. Thank you gid sa inyo sa nga pag-upod man sa amon and sa mga naka-online sa karon maayong aga gid. So with that, nagapasalamat kami sa liwat si John tomorrow, same time 5 o'clock until 6 sa isa na naman ka edisyon sa programa Usapang Agrikultura. Salamat kid po nga kabyanan, John, sa atong siniyang nga bye-bye sa atong siniyang mga partner man diri sa technical side sa studio si Rochelle Jones Sotahero sa bahin sang transmitter si Pipoy Magallanes. With that, John, salamat. Thank you, Ma'am Bing. Thank you so much sa atong mga kadri. Yes, Pilipinas, salamat man. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. For 53 years, the people suffered. From heartless communist. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago.
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,